disciples saw him. No? At after that, he ascended to heaven. At sinabi niya na ako pupunta sa bahay ng aking Ama para i-prepare ang lugar para sa ating lahat. Lahat po tayo pangako yun ni Jesus. Walang ibang Diyos na nagsabi na mamamatay ako pero mabubuhay ako buhay. Si Kristo na, Jesus Christ. At may power. Ako po kami dalawang mag-asawa. Kami po ang unang-unang nag-live-in dito. Marami nag-live-in. Pero ang history po ng Mass Wedding, kami po dalawa. Nag-live-in po kami ng napakatagal na panahon dahil makulit kami, makita sa ulo namin, mga doble ng mga makita sa ulo, mas makita sa ulo namin dalawa. Meron pinakita ng Diyos sa amin, na may buhay kami, hindi lang yung buhay na natin. Binago niya kami, dami kwento, dami namin pagkakamali, pero mayroong nag-offer sa amin at nagsabi sa amin na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun lang po yung ginawa namin. Pinaniwalaan namin yun. Okay? Kaya po, nung pinaniwalaan namin yun, meron po binigay ang Diyos sa amin ng mga tao na tumulong sa amin at ikinisal po kami dito sa CCF. Doon pa sa unang CCF sa St. Francis. Simula po noon, nagbabayad po kami sa mga taong gumawa sa amin. Sinabi niya, hindi kami tumatanggap ng bayad. Gusto mo, pay it forward. Maghanap ka ng tao na katulad ng kwento mo at tulungan mo sila. And lo and behold, because we have experienced the goodness of God, sinabi namin, Lord, we're ready, use us. Hindi automatic na nagbago kami. Sinabi, pag nakita mo, haba ng buhay, maadik. Mukha talaga siya adik, pero hindi siya adik. Okay? Pero mukha lang talaga siya adik. Ako nakakita akong adik. Pag sinira sa gulay, gumukumaan ko dyan, sasaktan ka mo. Ganon, laging ganyan. Kasi dami lang pinagtaan sa ito. Pero God is good, God has changed us. And nung panahon na lumalakad kami, hindi ko naman po alam na ako ay gagamitin ng Diyos at will be able to speak in front of you. Okay? So kayo po, sa totoo lang yung mga tigol namin, walang makain. Chinelas, kayo yayaman nyo na po. Yung unang mga mass wedding participants na nag-join sa amin, uy, maniniwala kami yung yakan. Pupunta dito nakapaan. Hindi ko ma-kwento. Pero lahat po yan, sila po yung facilitators nila. Hindi ko na, pinatakago na lang namin kung sila dati. Pero paminsan sinasabi ko, ma-encourage kayo. Okay? So, sila po yung mga basag na buhay. Meron po dyan, nag-level to sa inyo. Ang buhay na talagang labas-masa sa kulungan. Kasi walang dreams, walang hope. Pero ngayon, walang vacant ng kung sino sila kahapon. Maniwala kayo, meron dyan. Ngayon, dati, nung nakilala namin sila, walang pamasahe, ang dahil nila, kung saan lang, pwede namin silang matulog sa labas, matulog sila sa labas. Ngayon, iba-ibang kotse, pinapahilom ako ng kotse. Hindi ko sinabi na sigat ibiglas ka agad. Pero dahil ibibig mo sigas at nagpalataya ka sa kanya, ibigyan ka mo ng isa para mabago yung buhay. Kaya po, hindi nagtatapos na ang buhay natin. Hindi magtatapos ang buhay ninyo pagkakasal ninyo. Kasalanan po ninyo pag hindi nabago ang buhay. Kasi si Kristo, pagkatapos ninyong sumunod, bibigyan ka na ng mga wisdom on how you will go on to your life. At bibigyan ka ng pagkakataon, ikaw naman ang nandito sa pwesto ko. Tutulungan mo kami. Hanggang sa buong Pilipinas ay matapos yung mga nag-live-in. Nasa kayo nila ito. Actually, dito para sa inyo. Para ito sa mga anak ninyo. Dahil the moment na makita ng mga anak ninyo ng magulang ko itinama ang tama, they will obey and they will tell themselves, I will do what is right. Kasi inaman ng mga magulang ng mga anak. At yan po yung mga anak ninyo. Nakikita
hindi ko sila sinasabihan na tumulong sila. Hindi ko sinasabihan because they knew na mayroong pag-asa at mayroong pagbabago kapag kasama mo si Kristo. Okay? So kayo, balik ako. Kung hindi ka pa sigurado sa buhay mo, kung si Kristo na ba talaga ay inibig mo, well, right now, pwede mo sabihin sa kanya, Panginoon, Jesus, patawarin mo ako. Kasi nagdududa pa rin ako hanggang ngayon. Kakasal na ako, may pagdududa pa rin. Patawarin mo ko, gusto ko kong bawin mo ko. Pakilala ko po yung sarili ko sa akin. At gusto ko po na maranasan kayo mula ngayong araw na mga ko ay mamatay. At sinusuko ko ang buhay ko. Okay? Kung ikaw ang tao na yan, at gusto mong tanggapin si Kristo, o gusto mong i-renew yung pagkakakilala mo kay Kristo, lumungo ka. Okay? Put yourself in the presence of our God. Tapos sabi niya sa Revelation 3:12, ako ay kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Kung ako ay papapasukin mo, sasamahan kita at tayong dalawa ay kakain. Hindi kita iiwanan, hindi kita bababayaran. At sinabi na rin, to those who have placed their faith in me, that God will restore you. At kung yun ang gusto mong nangyari sa buhay mo, sabihin mo ito, Panginoong Jesus, salamat. Kasi mahal mo ako. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo para ako ay ibigin. At ngayong araw na ito, tinatanggap ko ang regalo mo na buhay na walang hanggan. Tulungan mo ako, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking kasalanan. At gawin mo ako isang tao na isang maging ako. Panginoong Jesus, mula sa araw na ito, ikaw na po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang hari ng aking buhay. At para kung rider, hindi po ako magsasabi kung saan po ako dadalhin. Kayo po ang magdesisyon sa aking buhay. Salamat po sa iyong pagmamahal. At ngayong araw na ito, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking mga takot. Baguhin mo ito. Ang aking mga mahalagang bagay na meron ako. At Panginoong Jesus, nakapin mo ako. Tulungan mo ako hanggang sa araw ng aking kasal ay hindi ka mo magkasala ng dalawang mag-asawa. At sa araw ng aking kasal, lalakad ako ng sa red carpet. Ipaparanas mo sa akin ang pag-ibig at pagyakap mo dahil natutuwa ka na ako'y sumunod sa iyo. At maririnig ko, Panginoon, isang araw, sasabihin mo sa akin, good and faithful servant, now you will be